gaganti ka kasi nakita mo yung asawa mo hinila, sinaktan, o ano man ang ginawa, susuntukin mo yung Romano. Ganon. Kaya laging ibinibilin sa kanila ito na kayo magsilakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo itinawag. Paano ba tayo tinawag? Sa kapayapaan ng buong kapakumbabaan at kaamuan na may pagpapahinuhod na makagbatahan kayo sa pag-ibig. Napasakitan ninyong ingatan ng pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan, na kahit pala ang katawang lupang ito ay nasasaktan, sa panahon nila ngayon na dumaranas ng katakot-takot na problema, gutom, kinakailangan palang ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. Huwag kayo maghiganti. Diba? Turo sa kanila yun. Kasi pag ikaw ay naghigante at napatay mo yung, halimbawa nga ganun, hinila yung kanyang asawa, at nakita naman ng lalaki, papatay mo yung umaway sa asawa mo hindi kayo magkakaroon ng kaligtasan. Kasama na kayo doon sa kanila ng mga mamamatay tao. Kita nyo ang ibang relihiyon, ano? May mga bahil kaya. Bakit gano'n? Kala ko ba, naglilingkod tayo sa Diyos. Para saan yung bahil? Diba? Na tayo babanggit. Makatama na naman. Napakaraming gano'n Hindi ba ito pwedeng maayos ng pag-ibig? Hindi ko ba? Na pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. Kinakailangan nandun tayo lagi sa parang peace mode. Hindi ko pwede yung lagi tayong gagawa ng hindi tama. May isang katawan at isang Espiritu, gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo. Parang sinasabi ni Pablo, huwag kayong problema dahil kayo ay nasa Panginoon. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Nasa Kanya lang lahat. Ano po? The church is built on the unity of one body and one Spirit, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all and in all. Nasa iisa tayong katawan ng ating Panginoong Hesus. Kung paano pinagbubuti ng paa yung kanyang trabaho, pagbutihin din naman ng kamay yung kanyang trabaho, pagbutihin din ng mga daliri yung kanyang trabaho. Iba't ibang gawain, iba't ibang pamamahala, iba't ibang paraan, nagkakaisa sa iisang katawan. Hindi mawawasak ang iglesia. Although Jesus designed the church for unity, even Paul witnessed a lot of false teachings. Nasaksihan to ni Pablo. Diba, nung pumunta siya rin sa Antioquia, na napakaraming mga Diyos-Diyosan, nandata si Pablo. So naranasan to ni Pablo, dyan sa iglesia ang kanyang pinabibilang. Although Jesus designed the church for unity, even Paul witnessed a lot of false teachings, jealousy, pride, and sin as he ministered to the Gentile church. Kaya kung mapapansin ninyo sa isang preacher, kapag yung preacher ay mamamatay na, sabi matagal daw mamatay. Bakit kaya? Siguro inaalala niya yung pinaglilingkuran niyang iglesia. Paano yung mga kapatid? Paano kung may makapasok na aral? Diba? Na hindi naman batay sa ating paniniwala. Paano ito? Kasi kayo ang nakalagay niya, naka-assign niya Sa unang Korinto 11:23, ito yung mga nasaksihan ni Apostol Pablo. Sila ba yung mga lingkod ni Kristo? Lalo na ako. Sabi niya gano'n. Na mas maraming pagod sa pagtatrabaho. Mas maraming ulit na nabilanggo. Hindi ka naman bibilanggo na kagaya dati na, sige, pumasok ka. Bibilanggo, hindi gano'n. Sisipahin ka pa noon. Sisipahin ka, susuntukin ka, hahampasin ka ng latigo. Gano'n ang nabibilanggo dati. So, ibig sabihin, sa sinabi na yan na mas maraming ulit na nabilanggo, eh maraming beses ko nasaktan. Hindi mabilang kung ilang ulit nang nabugbog. Ito mo na. Eh kung pinangiral ni Pablo yung sarili niya, dati kong heart killer, teka muna. Ubusin ko kaya kayo mamayang gabi.
hirap nun. Pag dati kang mamamatay tao, tapos gaganyan-ganyanin ka, ako, mas maraming ulit na nabilang ko. Hindi mabilang kung ilang ulit nang nabugbog. Paulit-ulit na nabingit sa kamatayan. Para na akong baliw sa pagsasalita ng ganito. Pablo. Ito yung dinanas ko as preacher. Marami siyang dinanas eh. Madalas akong naglalakbay. Nasuong ako sa panganib sa mga ilog. Panganib sa mga tulisan. Panganib sa aking mga kababayan. Panganib sa mga hintil, panganib sa lungsod, panganib sa ilang, panganib sa dagat, panganib sa kamay ng mga huwad na kapatid. Ang dami nito na isang halimbawa, pero hindi nawasak ang iglesia. 1:10. Ngayon ipinamamalay ko sa inyo mga kapatid sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo na kayong lahat ay magsalita ng isa lamang bagay at huwag magkaroon sa inyo ng mga pagkakabahagi, kundi kayo mga lubos sa isa lamang pag-iisip at isa lamang paghato. Sa kabila ng lahat ng ito, nagtiis itong si Pablo para hindi mawasak ang tinatawag na iglesia na kung dumating ang panahon, pwede siya sisihin ng Panginoon. Kaya nga kita nilagay dyan eh. Bakit pinagpapatay mo yung mga members? Bakit ka bumalik sa dati mong trabaho na mamamatay tao ka? Eh kasi pinahirapan nila ako eh. Ang ginawa ni Pablo, hindi. Yung kanyang galit na yung naiisang tabi niya, makasulong lamang ang Ebanghelyo. Kaya ipinakangaral niya itong mga bagay na ito na huwag magkaroon sa inyo ng mga pagkakabahagi, kundi kayo mga lubos sa isa lamang pag-iisip at isa lamang pag-agaw. Ito ang isang napakahalagang mensahe, ano po, ng mga talinghaga na ating mga pinag-aralan na sa dami nito, nasa binibilang paggabi, nasa 40 na yata itong parable na ito. Nag-umpisa ito na nakaraang taon, October. Ano na isa-isa natin. Sa pagkakataon na ito, ito yung huling paksa ng talinghaga na ating tatalakayin. Ano kung lolobin ng Panginoon sa mga darating na buwan, magbubukas tayo ng isang aklat para sa isang pag-aaral. Pinag-aaralan ko pa kung anong aklat. Ano mahalaga na malaman natin yung bawat impormasyon, mga kapatid, patungkol sa mga ganitong pag-aaral na kapupulutan natin na aral. Ang mensahe nito sa bawat isa sa atin, yan yung naka-highlights, pangalagaan natin ang iglesia, pinabibilangan natin. Pangalagaan natin yung ating mga sarili, baka nagagawa natin yung mga bagay na labag sa Diyos, magiging kalaban tayo ng Diyos. Kaya nga, sinabi kanina, we cannot serve two masters. Kung sa Diyos ka, sa Diyos ka lang. Itakwil yung mga masasamang gawanan naman upang tayo ay manatili sa pag-ibig ng Diyos. Pakaingatan natin ang iglesia na ating kinabibilangan. Mahalin natin ang pagkakapatiran. So sana po sa maikling pag-aaral na ito na ating inilahad sa umagang ito ay magkaroon sa atin ng magandang resulta. So, aralin ito na siya namang tunay na mapapakinabangan ng bawat tagapakinig. Nais ng Diyos na manatili tayo sa paglilingkod, bawat isa sa atin ay humingi ng tawad sa kanyang nagawang pagkakasala at ang Diyos ay palaging magkakaloob ng kapatawaran sa lahat ng mga tao na naghahangad ng kagandahang loob niya. Pangkalintanata, Mateo 11:28. Magsiparito sa akin kayong lahat na nagpapagal at nangabibigatang lubha, maraming dinadala sa buhay, at kayo aking kapagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Nasa atin na ang karunungan ng Diyos. Nasa atin na ang pananampalataya. Huwag natin pong pababayaan.